banal at mahabagin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbigay ng pagkakataong ito na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at makaroon kami ng banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran sa inyong pangalan. Nagkaraan linggo na idaos po namin ang Bible Seminar sa tulong at gabay ng Panginoon at maraming kaluluwa ay nakinig ng salita ng Diyos kahit hindi po namin alam kung ilan po sa kanila ay naligtas, nandito po kami, nandito po sila na bumalik upang patuloy po sila lumago sa pananampalataya. Kung hindi pa po sila malinaw sa kanilang kaligtasan, tulungan niyo po sila upang magkaroon silang pusong hanap ng katotohanan at makarating po sila sa tunay na kaligtasan. Yung mga bagong ligtas na kapatiran po dito, nawa Panginoon, lumago sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Ay nawa gamitin po silang lahat para sa inyong maluwalhating kalooban. Sa umagang ito, samahan niyo po kami sa aming pagtitipon at pag-aaral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang malaman po namin kung ano ang nagilang kalooban mo na dapat naming maisaga sa buhay. Ipinakakatiwala po namin ang aming natitirang panahon sa buhay po namin sa inyong makapangyarihan kamay. Kayo lamang po ang gumabay sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Lucas chapter 8. Bagong tipan, Lucas chapter 8, verse 1. So, yung mga bagong kapatiran dito ay kung wala pa po silang Bible, tulungan nyo po yung mga ibang brothers sisters. Tapos, dahil hindi pa po sila sanay sa pagbabasa ng Bible at pag-aaral ng Biblia. So, dahil napakahalaga po ang Bible study, pagbabasa at pagkikinig at pagkaunawa ng salita ng Diyos. Lucas chapter 8 verse 1. So, babasahin ko po. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lunsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. Tapos, magmula verse 9 po, magmula verse 9 hanggang 15 po, from verse 9 hanggang 15. So, basahin po natin ito, salitan. Salitan po natin itong basahin. Ako muna, tapos kayo. Okay? One verse by one verse. Ako po muna, verse 9. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. May waga ng kaharian ng Diyos. Balik may nagsasalita ko ng pagkakaroon upang pagtingin hindi sila Gayon, ito ang talinghaga. Ang bini ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa pinagdaan ay mga nakinig. Katapos ang mating siya. Ginagawa sa kita mula sa kanilang mga puso. Upang hindi sila At
ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galag ang salita. Subalit, ang mga ito walang ugat. Sila ay sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Mahulog naman sa delikado ay sa mga nakinig. Balik ang kanilang pagpapatuloy ay sinakalasitan ng mga alalaan, katayamanan, mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi mahulog. Verse 15, ang mga nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita at iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Okay po, hanggang verse 15 po. So, last week po, nagkaroon po ng Grand Bible Seminar sa pangalan ng Panginoon. Tapos, na ipang-aral po ang Ebanghelyo sa mga kaluluwa. Kaya, nandito po yung mga ilang imbitahan po natin. So, salamat po sa inyong pagbalik. Kasi hindi po ito madaling mangyari. Pagkatapos ng 5 days Bible Seminar at mga linggo, bumalik sa church. Kung walang puso, hindi po ito mangyayari. Kung walang puso. Kaya, salamat po ako sa lahat po ng mga imbitahan po namin na nakabalik po kayo. Pero, yung Christian life po, yung pamumuhay ng Kristiyano ay umpisa pa lang. Okay. Bilang isang bagong silang baby, spiritually, newborn baby. So, kailangan lumago tayo sa pananampalataya. So, paano lumago? Walang ibang paraan sa pamamagitan ng pag-alaga ng magulang at magdedede, tapos matulog. Yung pagkain po, spiritual na pagkain ay kailangan kainin ng mabuti. So, ngayon po, gusto kong i-share po sa mga bagong ligtas, pati sa mga kapatiran po natin, kung ano po ang proseso, kung anong proseso po ay nangyari para isang tao ay ligtas. Kasi may proseso po, tapos sana po kahit isang talata ay makuha po natin at maitanim po natin sa ating puso. Okay? Verse 1, pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Sino po ito? Kung sino po siya? Si Jesus. Okay. So, habang nabuhay po siya sa mundong ito, so ito po yung trabaho niya lagi. Ano po yung trabaho? Nagtungo po siya sa bawat lungsod. Sa mga nayon. Sa ating panahon, nayon ay village. Okay? Sa bawat subdivision, sa bawat barangay, sa bawat city. Okay? So, yun po yung lakad-lakad po si Hesus Kristo. Okay? So, ano po yung purpose? Bakit nagtungo po siya? Bakit nagpunta po si Jesus sa bawat city? Okay? Sa bawat subdivision? Sa bawat village? Ano po yung purpose niya? Para ibigay yung ayuda? So, hindi po. So, minsan, pinagaling po niya yung mga may sakit. Katulad po dito, verse 2, at ang ilang babae na
pinanggaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinawag na Magdalena na mula sa kanya 7 demonyo ang lumabas. So, pinagaling po niya yung mga may sakit. So, yun din po yung ginawa ni Jesus. Pero, yung pinakamahalagang mission po ni Jesus ay preaching the gospel. Yung gospel, magandang balita. So, sabi doon, ipinangaral at ipinahahayag ang magandang balita. Magandang balita. Sa English po, ano po yung magandang balita? So, good news. Magandang balita o mabuting balita. Sa Bible, ito po yung gospel. Ebanghelyo. Gospel. So, siguro yung mga bagong ligtas po, hindi po kayo sanay sa itong words, gospel o ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba ang gospel? Yung gospel po ay ito po yung meaning. Magandang balita. Okay? Balita po yan, balita. Pero maraming uri ng balita sa buhay, di ba? Maraming uri ng balita. Okay? Yung mga contents, yung nilalaman po ng mga GMA, yung mga television, GMA. Marami ba yung, anong uri ng balita mas marami doon sa GMA? Magandang balita o masamang balita? Yung mga aksidente, yung mga crime, kasalanan ng mga tao. Yung karamihan po ng balita doon, di ba? Mas konti po yung mga good news. Mas maraming balita doon ay masamang balita. Mga papatay, tapos mga pagra-rape, mga pagnanakaw, mga lindol, patay. Yun po yung balita doon, karamihan. Pero sa Bible po, yung Bible po, isang salita. Yung Biblia po ay balita. So, yung balita po, ibig sabihin, may nangyari. May nangyari. Ano ang nangyari dito? Yun po yung kailangan po natin malaman. Kaya yun po yung ipinang-aral po ni Hesus Kristo. Ulitin po, ipinang-aral at ipinahahayag ang magandang balita. Good news. So, anong uri ng good news ay hinihintay po natin? Sa buhay po natin, di ba, good news ay hinihintay po natin. Anong uri ng good news ay hinihintay po natin? Yung mga estudyante po dito, anong uri ng good news ay hinihintay po ninyo? O hinahanap ninyo? Mga good grade. Okay? Magandang grade. So, tapos, makapasa sa mga college. Okay? Tapos, makapasa sa good job, trabaho. Yun po yung magandang balita na hinahanap natin. So, anong magandang balita hinahanap o hinihintay ng may sakit? Halimbawa, kung may sakit po kayo, anong magandang balita hinahanap nila? Pagkagaling. Sana gumaling. Depende sa problema po natin, iba't ibang uri ng magandang balita. So, pero yung magandang balita na ipinang-aral po ni Hesus Kristo ay hindi po tungkol sa buhay natin dito sa lupa. Tungkol po sa kaharian ng Diyos. Pansinin po natin yung words, kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Yung kingdom of God. So, magandang balita, ebanghelyo, tungkol sa kingdom of God.
Ano pong tawag po natin ito? Kingdom of God? Heaven. So, ito po yung good news. Kingdom of God, Heaven. Pag nakita po ninyo ang verse po ito, Kingdom of God, Heaven. Excited po kayo? Excited kayo o boring? Antog agad. Ano ba yun? Kingdom of Heaven? Ano ba yun? Langit? Yung tunay na Kristiyano po, lahat po ng mga taong ligtas, pag nakita po natin yung verse po ito, Kingdom of Heaven, excited po kami. Excited po tayo. Dahil, yung puso po natin ay nandoon na. Okay? Lahat po ng mga taong ligtas, okay? Lahat po ng mga may tunay na pananampalataya, yung kanilang puso, yung kanilang isip ay nandoon na sa langit. So, tama po ba yung mga kapatiran? Parang hindi? Yung puso po natin, yung pag-asa po natin, nasana po yung pag-asa po natin? Nandito pa sa lupa? O nandito pa sa mga pakita ng pera? Paano kikita ng pera? Yun po ba yung ating concern sa buhay? Yun po ba yung ating pangarap sa buhay? Paano yung mga trabaho? Paano yung mga study ko? Paano yung mga dream ko, pangarap ko? Paano maging maayos yung buhay ko? Ay, may sakit ako sa katawan, matagal na, sana gumaling ako. Ganun pa yung ating mga isip? Hindi na. Dati po yun, dati. Noong hindi pa natin alam tungkol sa langit. Noong hindi pa po natin alam tungkol sa kaharian ng Diyos, yung ating isip, yung ating puso ay puro mga tungkol sa mga kaharian ng lupa. Okay? Ano ang kakainin ko? Ano ang mga paano yung trabaho ko, hanap buhay, paano magpalaki ng mga bata, paano babayaran yung mga bills. Pero ngayon po, yung ating puso at isip ay nandoon na sa Kingdom of God, yung Heaven. Tapos yung mga mission po natin sa natitirang panahon ay, so, iba na po yung mission. Paano? Isasama ko yung mahal ko sa buhay doon sa langit. So, ready na ako makapasok sa langit. Kaya masaya ako. Handa na akong mamatay. Hindi na ako takot mamatay. Dahil takot na takot ako sa mga problema sa buhay, mga kamatayan. Pero ngayon, handa na akong mamatay. Okay? Ready na akong mamatay. Kahit kinuha ako ng Diyos ngayon gabi, okay na. Ready na ako. Pero bakit buhay pa sa mundong ito? Dahil may trabaho na. Ano po yung trabaho? Yung mahal ko sa buhay na hindi pa ligtas, paano isasama? Gusto kong isama sila doon sa kaharian ng Diyos. Kaya sa nakaraan Bible Seminar, di ba, yung mahal mo sa buhay, yung mga pamilya mo, okay? So bakit, sino po yung nag-invite sa inyo? So, last Bible Seminar, sino po yung nag-invite sa inyo? So, yung mga nangmamahal sa inyo, so, sila po yung nag-invita sa inyo sa Bible Seminar. Dahil gustong-gusto nila na kasama ka doon sa langit. So, kung titingnan po natin sa Biblia, ang ginawa ni Jesus habang buhay dito sa lupa ay puro tungkol sa ito, yung ebanghelyo, gospel. Kung saan man sila pumunta, so yun ang ipinang-aral po ni Jesus. Yun po ang ipinahayag ni Jesus.
Pumunta po tayo sa Marcos chapter 1. Marcos chapter 1. Verse 12. Agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang, siya ay nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas, kasama siya ng mababangis na hayop at pinaklingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinang-aral ang Ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabi, verse 15, basahin po natin, verse 15, 3, 2, 1. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, tinukso si Jesus ni Diablo, ni Satanas, doon sa ilang 40 araw. Tinukso siya ni Satanas. So, alam po natin yung storya po ito. Okay? Kung 3 temptation, 3 beses, tinukso siya ni Satanas. Ano po yung unang testing? Pagkain. Pagkain. Okay? Yun po yung pinakaunang testing sa mga tao. Ano ang uunahin mo? Pagkain ba o Diyos ba? Okay? Trabaho mo, yun ang mas mauna. Inuuna mo ba yung trabaho o katotohanan sa Biblia? Yun po yung unang testing. Hanap buhay ba, inuuna mo sa buhay? Okay. O katotohanan ba, inuuna mo sa buhay? Yun po yung unang testing. Pangalawa, mahulog ka. Sabi ni Satanas kay Jesus, mahulog ka. So, ingatan ka ng angel. Subukin mo ang Diyos. Okay? Yun po yung pangalawang testing. Kung anak ka ng Diyos, dapat walang problema. Lagi. Yun po yung second testing ni Diablo. Kung anak ka ng Diyos, ikaw yung anak ng Diyos, bakit may sakit ka? Ikaw yung anak ng Diyos, bakit may problema pa din? Bakit ganyan ba yung buhay mo? Bakit nahirapan ka? Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, mula nung araw na ligtas po tayo, wala na po problema o nandun pa rin yung problema? Huh? Nandun pa rin yung problema. Sakit pa rin. May sakit pa rin. Yung problema sa buhay, magulo pa rin yung pamilya. Problema sa family. Patigas pa rin yung anak. Pasaway pa din. Yung mga negosyo, mahirap pa din. Dahil, dati, minsan, may daya, pero ngayon bilang isang Kristiyano, hindi pwede. Kaya, maaari po, lumiit yung kita dahil walang daya sa negosyo. So, ganun pa man, kasama pa rin ang Diyos natin. Kasama pa rin po natin ang Panginoon. Yun po yung pangalawang testing. So, hindi pwede tumingin sa mga sitwasyon. Dapat tumingin tayo sa Diyos lamang, kahit anumang sitwasyon. Masakit man o hindi. May problema man o hindi, nandyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag po tayo magduda doon sa pag-ibig ng Diyos. Dahil, ang pag-ibig ng Diyos ay napatunayan doon po sa cross ni Hesus Kristo. Namatay siya para sa akin. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa akin. Doon po, napatunayan na ang pag-ibig niya sa atin.
Kung gano'n, may question po tayo. Bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin yung mga sitwasyon ko? Bakit masakit pa rin? Bakit magulo pa rin yung mga pamilya namin? Ano po yung sagot po dyan? May purpose ng Diyos. May plano ng Diyos. Sa lahat ng pagsubok na dinadanas po natin, may purpose. Okay? Kaya kailangan po natin magtiis. Okay? Tapos, kailangan po natin magpasalamat pa din sa Panginoon sa lahat po ng mga nangyayari po sa atin. Liban sa kasalanan, hindi pwede tayo magpasalamat sa Diyos dahil sa kasalanan ko. Kailangan po natin iwanan ang kasalanan po natin sa buhay. Pero lahat po ng ibang mga sitwasyon na nangyari po sa atin ay kailangan po natin tanggapin na ito ay hinahayaan ng Diyos mangyari sa akin dahil may purpose po siya. May purpose. Anong purpose? Gusto po ng Diyos na lumago po tayo sa faith. Gusto po ng Diyos na lumaki po tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. So, verse 13 po, verse 14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinang-aral ang ebanghelyo ng Diyos. So, ito po yung buhay niya. After temptation, yung baptism muna, nabautismo si Jesus. Tapos, tinukso po siya ni Satanas sa ilang. Pagkatapos, yung ministry, yung trabaho po ni Jesus habang buhay pa hanggang ipako siya sa cross. Ano po yung ginawa ni Jesus? Ipinang-aral po niya ang ebanghelyo. Ipinang-aral po niya yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Yun po yung ginawa niya hanggang mamatay. Dahil yun po yung pinakamahalaga. Verse 15, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Okay? Naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin? Madali ka, magmadali ka. Okay? Hindi sapat yung oras na titira. Malapit na. Malapit na matapos. Naganap na ang panahon. Malapit na matapos. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Malapit na. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 verse 14. Verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundong ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alaga nang sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ng sinuman. So, nagtanong po yung mga alagad kay Jesus, Panginoon, kailan po yung pagbalik ninyo? Ano ba yung signs? Ano ba yung tanda ng inyong pagdating, pagbalik, katapusan ng panahon? So, pansinin po natin, katapusan ng panahon.
iyong pagdating. Ito po yung second coming of Jesus. Second coming. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Be careful. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa isip. Okay. Dahil, yung mga tao ngayon, yung mga tao sa ating panahon ay madali maligaw. Madali maligaw. Kung may tamang daan, may tamang isip, may tamang buhay na dapat isipin po natin. Dapat lakaran po natin. Yun po yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos. Pero doon po, naliligaw dahil nadaya ng salibutan. Satanas. Kumikilos po si Satanas. Alam niyo po ba? Naniniwala po tayo sa Diyos. May Diyos. Meron din po si Satanas. Meron din pong si Satanas, Diabolo, kumikilos. Mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ng sinuman. Verse 14 po, verse 14. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayak sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So, malinaw na po ang sinasabi ng Biblia. Kung bakit nabuhay pa tayo sa mundong ito. Kung bakit hindi pa tinatapos ng Diyos yung kasaysayan ng mundong ito. Dahil ito po ang nangyari ngayon. Dahil ito po ay nangyari ngayon, kaya hindi pa po tinapos ng Diyos yung history mundong ito. Ano po ang nangyari ngayon? Kaharian ng Diyos. Magandang balita, gospel, good news, ito po yung ipinapahayag ngayon sa buong mundo. Habang ipinapahayag ang ebanghelyo sa mga tao, yung mga taong naghahanap ng katotohanan. Hindi natin alam kung sino po ang naghahanap ng katotohanan. Pero alam ng Diyos kung sino ang naghahanap ng katotohanan. Kung sinong may gutom sa katotohanan, uhaw sa katotohanan. May tanong sa buhay. May tanong sa buhay. Sino ako? Saan galing ako? Pagkatapos ng kamatayan, ano pa meron? Meron ba talagang Diyos? Meron ba talagang langit at impyerno? Ano ba ang buhay ko? May tanong sa buhay. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit hirap at magulo yung buhay ko? Kung may tanong po sa ating buhay, sa ating puso, ibig sabihin, naghahanap ka ng sagot. Naghahanap ka ng sagot sa tanong mo sa buhay. Kaya, yung mga tanong mo sa puso mo, sa buhay, ay nasagot na sa Bible Seminar. Tama po? Yung tanong mo sa puso mo tungkol sa buhay. Nasagot na po sa Bible Seminar? Yes. Kung sincere ka sa inyong sagot, nasagot na. Pero pag inantok ka, nandyan pa rin. Ano daw? Kung ganon, wala. Huh? Kahit 2 hours, nandito po tayo 2 hours. Napansin ko po, nakaupo ako sa likod, mayroong tao na nakikinig ng mabuti. Nakikita ko yung kanilang puso na naghanap. Gusto nila malaman yung sagot sa buhay. Sagot sa tanong nila. Meron na naman na labas, pasok, copy. After 10 minutes, copy again. CL agad.
Dahil walang interesado, walang interes sa salita ng Diyos. Nandito yung katawan, pero yung isip ay wala dito. Wala sa salita ng Diyos. Kawawa naman. Yung puso po ay hindi po mapipilitan yung puso. Okay? Kaya sabi ng Diyos, mapapalat yung mga dukha. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, mapapalad yung mga dukha sa spirito. Okay. Yung dukha, ibig sabihin, may kulang. Tama po? Kulang. May gutom. May uhaw. Sa katotohanan, mapapalad yung mga dukha sa spirito. Yung mga mayayaman, kontento na sila sa kanilang buhay, o hanap-hanap sa mga kayamanan sa buhay, ay malayo sa katotohanan. Kaya last week, ito po yung nangyari. Ganun din po hanggang bumalik si Jesus. Hindi po natin alam kung kailan eksakto, pero nakikita po natin yung signs ng last day nangyari ngayon. Okay? Tingnan nyo po yung mga global warming ngayon. Okay? Yung panahon po itong summer. Okay? Hindi lamang dito sa Philippines, buong mundo. So, mainit na yung panahon, yung mga earth. Hindi lamang sa mga nature, pati yung puso ng mga tao. Okay? Lahat, everything ay patungo sa katapusan. Malapit na. Kaya hanggang bumalik si Jesus, yun po yung trabaho po natin. Trabaho. Hanggang maaari, so mag-schedule ako ng Bible seminar, mga kahit DVD, maraming chance po tayo. So yung mga mahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas, anong gagawin po ninyo? Sasayangin ba natin yung oras sa mga bagay na hindi mahalaga? Habang sinasayang po natin yung ating oras, napakahalaga po yung oras po natin. Dapat gamitin po ito para maligtas po yung mahal po natin sa buhay. Hindi pwede sayangin yung oras natin. Habang sinasayang po natin yung ating oras, anong mangyari yung mga mahal po natin sa buhay? Patungo sila sa impyerno. Okay lang ba? Okay lang ba sa iyo? Habang nag-enjoy ako sa buhay dito, o habang nag-focus ako sa mga hanap buhay ko dito, yung mga mahal po natin sa buhay ay patungo sa impyerno. Hindi pwede. So, ito Marcos chapter 24. Verse 32. Kaya, chapter 24, verse 32, Mateo, kaya't pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga, kapang malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon. Alam ninyo, malapit na ang tag-aaraw. Di ba sabi ni Jesus, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Yun po yung sabi ni Jesus, naganap na ang panahon. Naganap na ang panahon, anong ibig sabihin? Malapit na yung panahon ng pag-aani. Yung kanyang itinanim ay aanihin po ni Jesus. Malapit na yung harvest. Malapit na yung harvest time. Yung mga trigo, yung mga butil ay aanihin po ni Jesus at dadalhin sa langit. Tapos, yung mga ipa,
Yung mga ipa, tawag po, di ba? Dayami, ipa, ay susunugin. Malapit na sa harvest time. Kaya magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sa panahon po ni Noe, ano po yung sabi po ni Noe? Ready na yung barko. Ready na yung arko ito. Malapit na ang paghuhukom ng Diyos. Malapit na ang baha. Kaya ano ang dapat gawin? Pumasok tayo. Sumakay tayo sa barkong ito. Kung maiwan ka sa labas, magugunaw ka. Mapapahamak ka. Yun po yung warning, yun po yung mensahe po ni Noe. Nagka-ready na, natapos na yung barakong ito. Malapit na ang panahon malapit na yung baha. Kaya magsisi kayo at sumakay tayo sa itong barko. The same, sabi ni Jesus, malapit na ang kaharian ng Diyos, naganap na ang panahon, magsisi kayo at sumakay kayo sa itong barko ng kaligtasan. Ebanghelyo. Yun po yung good news. Verse 33. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo, siya'y malapit na, nasa mga pintuhan na. Alam ninyo, siya'y malapit na. Sino po ito? Si Jesus. Malapit na si Jesus. Second coming. Nasa mga pintuhan na. Nasa pintuhan. Kailangan po natin ito malaman. Verse 36. 37, kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao, sapagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya, may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa ay kukunin at ang isang iiwan. May 2 babae magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. So, balik po tayo sa Lucas chapter 8. Yung sana, wag po tayo maging sanay sa mga Bible verse lamang. Kung sanay na po tayo sa mga Bible verse, akala po natin, alam ko na yon. Alam ko na yon. Naniniwala ako. Pero baka, wala pa po sa tamang relation po sa Diyos. Yung mga words lang, nasa ulo, words lang. Sanay na ako sa words. Pero, habang binabasa po natin ang Biblia, mga ganitong words, mga heaven, mga pagdating po ng Panginoon, yung kaharian ng Diyos, Ebanghelyo, kailangan po natin pagbubulay-bulayan ng mabuti. Kailangan po natin sudiin yung ating sarili, naniniwala ba ako talaga sa itong verse? Naniniwala ba ako? Nabubuhay ba ako? Ayon sa sinasabi ng Biblia. So, yun po, dapat yung ating pananampalataya ay dapat ayon po sa Biblia.
kung yung ating faith ay ayon po sa Biblia, yung ating paglakad ay ganun din po dapat ayon po sa Biblia. So Luke chapter 8 verse 1, verse 9, nung tanungin siya ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, verse 10, sinabi niya, sa inyo ipinakaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba, nagsasalita ako sa mga talinghaga upang sa pagtingin hindi sila makakita at sa pakikinig hindi sila makaunawa. So, verse 10. So, maraming talinghaga. Yung parable, yung talinghaga po ay sinabi ni Jesus sa mga tao. Yung parable. Simbolo. Sa lahat ng parable, may simbolo. May meaning, may nakatagong meaning doon sa parable. Yun po yung parable. Kaya, sa inyo, ipinakaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Hiwaga. Ano po yung hiwaga? Sa Tagalog, ano po yung hiwaga? Mystery. Mystery. Yung hiwaga ng kaharian ng Diyos ay hindi open o hindi maunawa ng lahat. Yung mga naghahanap ng katotohanan, sila lang po pinakalooban ng Diyos na malaman. Hiwaga. So, sa inyo, pinakaloob na malaman ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, subalit sa iba. Nagsasalita ako sa mga talinghaga ito upang sa pagtingin, tumitingin sila, hindi sila makakita. Sa pakikinig, nakikinig po sila pero hindi nila naintindihan. Dahil binulak po sila ng Diyos ng salibutan. Sabi po doon sa Colosas, Pilipos, binulak po sila ng salibutan, kaya kahit nakakakita po sila, pero hindi nila nalalaman. Pero sa atin, sa mga naghahanap ng katotohanan, so ipinapahayag ng Diyos sa atin yung meaning. Kaya yun po yung verse 11. Verse 11. So, basahin po natin verse 11, 3, 2, 1. Ngayon, ito ang halinghaga. Ang bini ay salita ng Diyos. Bini ay salita ng Diyos. May 4 na lupa doon. May 4. Ito, bini, nahulok sa lupa. Bini. The same, pareho po yung bini. Nahulok. Pero ano po yung unang lupa? Tabing daan. Tulungan niyo po ako. Pangalawang lupa, anong pangalawa? Batuhan. Okay? Pangatlo, tinikan. Tapos, pangapat, so mabuting lupa. Okay? Mabuti. So, talinghaga, meaning, lahat po ng mga bagay dito may meaning. Okay? May simbolo po sila, simbolo. Yung bini, ano po daw yung bini?
ito yung salita. Okay? Salita. Ito po yung napakahalaga po. Okay? Yung salita ay bini, nahulog sa lupa. Ano po yung meaning ng lupa? Lupa ay puso ng tao. Itong lupa, ibig sabihin, 4 na uri ng puso. Okay? 4 uri ng puso. Yung bini, the same. Parehong bini, parehas yung bini. Pero yung puso po nila ay iba-iba. Okay? Tingnan po natin. Verse 12. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos, dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Diba verse 5, ano po yung sabi doon sa verse 5? Ang isang manghahasik ay humayo upang maghasik ng bini sa kanyang paghahasik. Ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan, at ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ibon, dumating. Ay kinain ng ibon yung bini. Ano po yung ibon? Ano po yung meaning ng ibon? Diablo. Diablo. Verse 12, di ba? Dumating yung ibon, kinain niya ang bini na hulog. Okay? Ibon. Ibon. Okay? Parang ibon ba ito? Tapos, kinain nila yung ibon. Bakit kinain ng diablo yung bini? Bakit kinain ng ibon yung bini? Dahil kung walang salita, walang kaligtasan. Okay. Kaya inaantok. Dahil pagod. Maraming reason. Yung pagkikinig po, hindi po madaling gawin. Yung pagkikinig 2 hours, ganito yung oras, hindi madaling gawin. Kaya nandito po tayo, maaari minsan yung ating isip ay nasa malayo. Hindi po tayo sanay sa pagkikinig ng mabuti. Alam ito ni Diablo. Kaya bakit ibon siya? Ibon. Yung ibon ay lumilipad, di ba? Lumilipad siya. Kung saan man, lumilipas siya. Tapos bang nakita po niya, nakita ng ibon na nahulog yung bini, yun ang kinakain niya. Dahil yung kaligtasan ay galing doon sa words of God. Verse 12. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo, inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Sabi ni Jesus, magsisi kayo at manampalataya ka sa Ebanghelyo. Kaya sabi ni diablo, huwag kang maniwala sa Ebanghelyo. Kaya inaagaw niya ang salita ng Ebanghelyo. Yung born again, sabi po ni Jesus, John 3 verse 3, okay? Malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi po ni Jesus, katotohanan, ito sinasabi ko sa iyo. Malibang ang isang tao, ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tanong po ni Nicodemo, paano po, Panginoon? Makakapasok ba tayo sa tiyan ng ina at ipanganak na muli? Yun po yung tanong po ni Nicodemo. Nakakatawa. Paano po tayo makabalik sa tiyan ng ina? Pwede ba tayo makabalik sa tiyan ng ina? Kawawa si inay.
10 anak. Paano? Hindi po yung physical meaning born again. Yung born again ay spiritually dapat. Yung physical na kapanganakan. Okay? Yun po yung iniisip po ng mga tao. Pero yung spiritual na kapanganakan, patungkol sa spirito. Okay? God is spirit. God is spirit. John 4, verse 24. God is spirit. God is spirit. Nung nilikha niya tayo, nung nilikha ng Diyos yung tao, ayon sa kanyang larawan, larawan po ng Diyos ay spirito, ayon po sa kanyang larawan, nilikha niya tayo, kaya meron po tayong spirito. Yung ating katawan ay container lang po, container. Yung ating katawan, ito, katawan. Container po ito, container. Na may expire date. Expire. Pag nabili po natin yung mga itlog, pag binibili po natin yung itlog sa tindahan, ano po yung may sulat doon? So mga date, di ba, hanggang mga itong petsa. Pag gatas, binibili po natin, may expired date. May expired date. Sa ating katawan, may expired date. After 7 years, after 70 o 8 years na buhay po natin sa mundong ito, yung itong container, masisira. Masisira. Hindi po ito permanente. Masisira po ito. Kaya habang buhay pa tayo sa loob ng itong laman, kailangan po natin isipin ano ang dapat mangyari sa buhay ko. Dahil may limitation po, may katapusan sa ating oras. Di ba? Isang segundo, isang minuto, isang oras, isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Nasa May na tayo, nasa May na. Parang kahapon lang yung mga January, di ba? Pero nasa May na po tayo. Yung mga tao, busy po sila sa mga pista. Tapos yung rainy season, nahirapan po tayo sa mga malakas na ulan. Pagpasok sa September, Christmas season na. Mga 3 to 4 months, mga pasaya sila. Pagkatapos ng Christmas, yung Happy New Year, pasok ulit sa next year. Ganun po yung mga cycle ng buhay. Isang taon, mga 1 year older, 1 year older, okay? Mga teenager, mga 20 na, 30 na. Yung time, habang nauubos yung time po natin. Okay? So, nakapasa po sila ngayon, yung time, oras. So, doon po sa 1 Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1. Verse 23. Ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasirahan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yung bini, ano po yung bini? Bini, salita ng Diyos. Okay? Hindi po nasisirang bini. Hindi po nasisirang bini, kundi yung bini na walang kasirahan. Ito po yung words of God. Walang kasirahan. Yung bini, yung words of God ay walang kasirahan. Nananatili magpakailanman. Yun po yung tunay na bini. Yun po, words of God
ay nahulog sa ating puso. Kung walang Bible po, okay? Wala po tayong paraan na maligtas. Kung walang Bible, okay? Kaya ito po yung Biblia ito po yung pinakamalaking blessing ng Diyos, itong Biblia. Nasa atin na yung Biblia, okay? Ito po yung pinakamalaking blessing o kaloob, regalo ng Diyos sa atin. Dapat natin basahin ito. Okay? Ito ay kailangan unahin natin. Ito yung kailangan halagahan natin. Ito po yung pinakamahalagang bagay sa buhay. Kailangan po natin malaman kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Kailangan po natin sundin yung kanyang sinabi sa atin. Dahil yun po yung blessing. John chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Bini ay salita. Okay? Doon po sa salita, nakikita po natin yung kanyang kalooban, kung ano ang plano niya, kung ano ang gusto niyang kung ano ang gusto niyang ibigay sa akin. Lahat ay nasa Bible. Kahit masakit po yung ulo natin, kung masakit po yung ulo natin sa daming mga alalahanin sa buhay, buksan po ninyo ang Biblia. Magiging malinaw ang mata mo. Kapag magulo yung isip mo sa daming mga problema sa buhay, bumalik kayo sa Bible. Magiging malinaw ang buhay. Ay, dapat ito ay gagawin ko. Kung naligaw kayo sa buhay, naligaw dahil sa tukso ng salibutan, so balik kayo sa Bible. Buksan mo ang Bible, makikita mong malinaw kung ano ang tamang way. Verse 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita ito ay ang magandang balita na ipinang-aral sa inyo. Okay. Lahat ng laman ay gaya ng damo. Itong laman, okay? Damo ito, damo. Kaluwalhatian ng ating laman, okay? Yung medal sa school, okay? Maraming medal sa school, okay? Maraming mga certificate, mga award, yung position po natin, yung kaalaman po natin, yung ating mga career po natin, ay bulaklak ng damo. Anong ibig sabihin? Matagal po sila? Hindi. Yung bulaklak po ay pansamantalang po yun. Matutunaw. Matutuyo. Ganong kabilis po yung takbo ng panahon. Yung mga nanay, tatay dito, yung mga tatay, nanay, ano ba, nasayo pa rin yung medal mo nung elementary kayo? Yung medal mo nung elementary school, hanggang ngayon, nasayo pa rin? O wala na? Wala na. Yung mga dating career, okay? Pag retire na, wala na. Yung dating career. Yung katalinuhan, mga smart, saka yung mga achievement po natin ay nasa memory na lang, nasa memory. Unit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita na ipinang-aral sa iyo. Magandang balita. Good news. Yun po yung bini.
sa pamamagitan ng good news, sa pamamagitan ng ebanghelyo, so doon po tayo na ipanganak na muli, born again, yung ating spirito. Habang nakikinig po tayo ng salita ng ebanghelyo, so doon po na ipanganak na muli. So balik po tayo sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 13. Ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galag ang salita. Subalit, ang mga ito ay walang ugat, sila ay sumampalataya ng sandaling panahon lamang. At sa panahon ng pagsubok ay tumalikot. So, yung mga nasa bato, nahulok na ang salita, o ibig sabihin, nakinig po sila ng salita, nakinig po sila. Tapos, tinanggap po nila ang salita na may galak. Masaya sila sa una. Okay? Pero yung kanilang kagalakan ay hindi tumagal. Okay? Ito din po nangyari sa maraming tao. Yung unang kagalakan ay hindi tumatagal. Yung unang sigla ay hindi tumatagal. Ano po daw yung reason? Walang ugat. Mahalaga po yung ugat. Kahit hindi po siya nakikita, po yung ugat sa isang halaman o sa puno, pero kung walang, yung nakikita lang po sa ating mata ay sa ibabaw ng lupa, di ba? Sa ibabaw ng lupa, yun po nakikita, pero yung ugat hindi nakikita dahil nasa ilalim ng lupa. Pero kung walang ugat, anong mangyari? Pwede ba tuloy-tuloy yung puno? So hindi, matutumba sila. Yung ugat po ang mahalaga, yung ugat ng pananampalataya. Kaya, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema, pagdating sa mga problema, doon po sila tumatalikod dahil walang ugat. Verse 14, at ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakar sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Okay. So, ganun din po sa mga tinikan. Okay? Nahulog ang bini, nakinig sila. Subalit, dahil tinik. Ano po yung simbolo ng tinik? Alalahanin, kayamanan, at kalayawan sa buhay. So, yung puso po nila ay puno ng alalahanin. Maraming mga worry. Okay? Maraming worry. Maraming alalahanin. Maraming kabalisahan. At kayamanan. Ano po? May pangarap pa doon sa kayamanan ng salibutan. May pangarap pa doon sa kayamanan at kalayawan sa buhay. Masaya. Kung ganun po, kahit nakikinig po sila ng salita ng Diyos, pero sinasakal po ng tinik yung salita ng Diyos. Kaya hindi nagbubunga. Kaya verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila pagkatapos marinig ang salita
at iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagpubunga na may pagtsatsaga. So, tabing daan, kinukuha ng diablo yung words of God. Kaya wala nang natitira doon sa puso. Ganon din sa batuhan. Walang ugat. Walang ugat sa words of God. Kaya sana po, lahat po ng mga kapatiran po dito, yung isang pinaka-best way sa ating Christian living ay dapat mag-ugat po tayo sa words of God. Kung malalim po yung ugat po natin sa words of God, kahit malakas po yung hangin ng pagsubok, kahit malakas yung alon sa buhay, nandyan pa rin po yung puno dahil malalim na nakaugat sa words of God. Pero kung hindi malalim po ang ugat ng pananampalataya sa words of God, kahit konting lakas ng ulan, tumba agad. Malakas yung hangin, tumba agad. Bakit natumba agad sa pagsubok? Dahil hindi malalim yung ugat sa words of God. Ugat sa words of God. Yun po yung pinaka-secret. Pinaka-sekreto sa Christian living. Dapat mag-ugat sa words of God ng malalim. Hawakan mo kahit isang words. Hawakan po natin kahit isang verse ng matibay. Ito yung hahawakan ko. Okay. Kung ganun po, hindi po madaling matutumba tayo. Kahit malakas yung hangin. Kahit malakas yung ulan. Hawak natin isang words, patibay. Ito yung words. Ito yung hinahawakan ko. Napakalaki po yung kapangyarihan ng words of God. Okay. Kaya Roma chapter 10 verse 17, ano pong sabi doon? Faith comes by hearing. Pananampalataya ay galing sa words of God. Words ay bini. Buhay at nananatili, words of God. Kung may bato, okay, tanggalin po natin yung bato. Tinik. Ano po yung tinik? Okay. Alalahanin. Alalahanin. Marami pa po worry sa buhay. Worry sa buhay. Alalahanin. At kayamanan. At kalayawan sa buhay. Tanggalin po natin. Yung malambot na puso, yung malambot na puso ay pusong nag-focus sa Diyos. Sa Diyos tumitingin. Sa Diyos umaasa. Sa Diyos lang umaasa, sa Diyos lang nagtitiwala, sa Diyos lang tumitingin, yun po yung pusong malambot. Kung ganon, pag nahulog po yung bini doon sa mabuting lupa, ano po yung resulta? Okay? Nagbubunga na marami. Okay? Verse 8 po. Verse 8. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagpubunga ng tiki-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga tingang pandinig ay makinig. So, pumunta po tayo sa Ezekiel chapter 36 verse
26. Ezekiel chapter 36 verse 26 po hanggang 28, babasahin ko po ito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Bagong puso, bagong espiritu. Okay. Aalisin po ng Diyos yung batong puso. Ano po yung batong puso? Matigas. Matigas. Okay. Sariling isip. Sariling isip. Katigasan ng sariling isip. Ganito ako. Okay. Dito ako lumaki. Dito ako mamatay. Matigas. Yung dati po nating buhay ay tapos na. Tuloy-tuloy po pag-aralan po natin yung Christian living, kung ano po yung tamang Christian living, ano ang tamang buhay. Bibigyan kayo ng pusong laman. Ano po yung pusong laman? Malambot na puso. Malambot. Ano po yung malambot? Kung ganito po yung sinasabi ng Diyos, opo Panginoon, gagawin ko yan. Kahit gusto kong gawin, pero pag sinabi ng Diyos, hindi pwede. Kung ganun sabi ng Panginoon, opo Panginoon, hindi ko kayang gagawin. Yun po yung malambot na puso. Obey, sumusunod, nakikinig, at sumusunod. Nandyan pa rin po yung mga dating pagnanasa. Pagnanasa ng laman, nandyan pa rin, pero meron na po tayong panibagong pagnanasa. Panibagong pagnanasa. Ano po yung pagnanasa ito? Gusto kong sumunod sa salita ng Diyos. Kaya, ano ang isusukuli? Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yun po yung malambot na puso. Verse 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupain ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Kayo ay magiging aking bayan. Ako ay magiging inyong Diyos. Ibig sabihin, fellowship po ito. Mag-fellowship tayo. Mag-fellowship. Sama-sama tayo lumakat. Sama-sama tayo lumakat. So, yun po yung pinaka-purpose ng kaligtasan. Bakit iniligtas niya po tayo? Para makita po tayo sa heaven? Hindi po. Yung mga paglakad na kasama ng Diyos ay umpisa na habang magmula dito sa lupa. Yung paglakad na kasama ng Diyos. Ang Diyos ay kasama kong lumalakad. Hindi po sa tabi, kundi sa loob ng puso ko, kasama po siya lagi sa buhay ko. Lumalakad ako, kasama niya. Yun po yung buhay Kristiyano. So, pangalawang Korinto, chapter 6. Verse 16 po, chapter 6, verse 16. Pangalawang Korinto, chapter 6, verse 16. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakas sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila. Humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, kayo'y aking tatanggapin.
At ako'y magiging ama sa inyo, kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, lahat po ng mga bagong ligtas sa nakaraang Bible Seminar, welcome po kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Yung panibagong buhay bilang isang Kristiyano, umpisa na po. Kaya sana, sama-sama po tayo lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Okay? Kaya, welcome po sa Iglesia ng Panginoon. Kaya yung ibang mga, sige po, palapak. Yung ibang mga kapatiran po, sana tulong-tulong po tayo sa kanilang pag-Kristyano dahil hindi po sila sanay. Lahat po ay bago sa kanila. Kaya tulong-tulungan po tayo para sa kanilang Christianity. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay pinagpala ng Panginoon at pinakaloob niyo po sa amin ang napakagandang pagpapala sa pamamagitan po ni Jesucristo. At lumalakat po kami sa buhay po namin sa mundong ito ayon po sa inyong dakilang kalooban. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan. Kung meron pong pusong bato, alisin po ninyo sa amin upang sumunod po kami sa inyong dakilang kalooban. Tulungan niyo po kami na mahalan po sa bawat isa. Yung mga bagong ligtas na kapatiran dito sa Tanawan Church ay nawa makaugat sa inyong salita at lumago ng maayos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.